Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Karding. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Isabela. Nang mga panahong ito, nakatira sa liblib na baryo ng probinsya ng Isabela itong si Karding. Ang pangunahing hanap buhay ay pagtatrabaho sa mga palayan ng mga kabaryo. Walang sariling lupang sakahan itong si Karding. Dayo lamang sa lugar ang mga magulang. Simula nang dumating sila sa bayan ng Isabela, pangangamuhan na ang kanilang naging hanap buhay. Pangatlo sa 6 na magkakapatid at bilang isa sa mga nakakatandang lalaki, si Karding ang naging katuwang ng ama sa paghahanap buhay. Maliliit pa ang mga kapatid, kaya hindi maiwan ng ina ang mga ito. Hindi na din nagawa pang tumuntong ni Karding sa sekundarya dahil sa kahirapan. Pinili na lamang nito ang magtrabaho at tumulong sa mga magulang. Kung walang gawain sa palayan, umaakyat ng bundok si Karding upang mag-uling. Kasama ng binata ang kaibigang si Ben na mula sa tribo ng mga katutubong isneg. Madalas magkasama ang dalawa. Kilala na din si Karding ng mga katribo ni Ben. Sa tuwing aakyat ang binata sa bundok, nagdadala ito kahit man lamang 5 piraso ng delata o hindi kaya mga tuyo. Para sa mga nakakatandang isneg. Espesyal ang pagkain iyon dahil minsan lamang silang nakakababa ng bayan upang mamili. Pinapalitan nila ang mga ito ng manok, biik ng baboy ramo, at kung ano-ano pang pwedeng madala ni Karding pababa ng bundok. Dahilan kung bakit kahit napakaliit ng kanilang bakuran, napakadami nilang mga alagang manok at may nakataling baboy ramo sa siling ng kanilang tahanan. Araw ng Biyernes na mga sandaling yun, tapos na ang gawain sa bukid. Kaya naisipan ni Karding na umakyat ng bundok upang mag-uling. Madaling araw pa lang ay tinahak na ng binata ang daan papunta sa bundok. Dinaanan na din ito ang kaibigan. "O Ben, buti naman at gising ka na. Eto, pakibigay na lang kina Tatang Indong ha. Mga dilata yan at kaunting tuyo." Wika ni Karding. "Salamat Karding ha. Siguradong matutuwa na naman si Tatang nito. Ano, tara na. Nagbaon pala ako ng pagkain para hindi na tayo bababa para mananghalian." Tugon ni Ben. Habang nasa daan, pinag-uusapan ng dalawa ang kanilang gagawin. Kinapa ni Karding ang bulsa para sana magsindi ng sigarilyo. Ngunit naalala nitong nakaligtaan niyang bumili sa bayan. Kaya naghanap ng tindahan si Ben. Saktong sa gawing unahan nila ay may isang bukas ng tindahan. "Uy, salamat. Buti na lang bukas na si Aling Maning. Tara Karding, magkape muna tayo. Maaga pa naman at basa pa yung mga damo." Wika ni Ben. Habang nakaupo ang dalawa, may pangkat na mga kalalakihang pumasok sa kapihan. May mga dalang baril, mga lambat. Inakala ng dalawa na mga mangangaso ang lalaking yon. Ngunit nang marinig nila ang usapan ng grupo, doon na sila nagsimulang magtaka. "Pagkarating natin sa lugar, siguruhin niyo ang mapagtataguan natin. Kailangan malayo sa nilagak nating patibong. Malakas ang pangamoy ng mga nilalang na yon. At siguradong madali tayo makikita kung hindi tayo mag-iingat. Tandaan niyo, ilang tao na ang pinatay ng halimaw na yon."
Wika ng isa sa mga kalalakian. Tila tinuturuan nito ang mga kasamahan kung ano ang dapat gawin. Pinakinggang mabuti ng dalawa ang usapan ng mga ito. Hanggang sa napansin ng lalaki na tinitignan sila ni Ben at Karding. Hoy kayong dalawa, nakikinig ba kayo sa usapan namin? Wika ng lalaki. Biglang napalunok ng laway si Karding. Samantalang si Ben naman ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi po. Nagkakape lang naman po kami dito. Tsaka hindi naman po kami interesado sa pinag-uusapan yun, no? Tugon ni Ben. Naglakad palapit sa kanila ang lalaki at naupo sa bakanting upuan sa harap ng dalawang binata. Dapat lang kayo maging interesado. Buhay ng karamihan ang nakasalalay dito. Hindi niyo ba alam na may gumagalang aswang sa gubat? Teka, saan ba kayo pupunta? Muling wika ng lalaki. Nagkatinginan si Ben at Karding at sabay pang natawa. Aswang Manong, seryoso po kayo? Ilang beses na kami nagpabalik-balik sa gubat para mag-uling ng kaibigan ko. Ni minsan di pa kami nakakita ng sinasabi niyong aswang. Pasensya na po pero hindi po ako naniniwala sa inyo eh. Wika ni Ben. Biglang hinampas ng lalaki ang kamay niya sa lamesa. Iniangat ang damit. Nanlaki ang mga mata ng dalawang binata nang makita ang halos sariwa pang pilat sa tagiliran nito, na parang marka ng malaking mga kuko. Nakikita mo ba ang pilat na ito? Isa lang to sa maraming kapahamakang naranasan ko sa sinasabi kong halimaw. Nakita ko na siya ng sarili kong mga mata. Kaya alam kong totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kung hindi ka naniniwala, wala na ako magagawa. Huwag mo lang akong tatawagin sa oras na magkaharap kayo ng nilalang na yon. Wika ng lalaki. Bahagyang nakaramdam ng takot si Karding sa sinabi nito. Ngunit hindi niya pinahalata sa kaibigan dahil baka pagtawanan din siya ni Ben. Ben, mabuti pa umalis na tayo dito. Tapos na din naman ako magkape. Tsaka nakabili na ako ng tabako. Wala silang kahan ng sigarilyo eh. Wika ni Karding. Kaagad din namang tumayo si Ben. Akmang palabas na sila ng kapihan na muling magsalita ang lalaki. Huwag kayong magpapakalat-kalat sa gubat. At mas lalong huwag kayong magpapaabot ng dilim doon kung ayaw niyo maging hapunan ng aswang. Wika ng lalaki. Napangiti si Ben at sarkastikong sumagot. Huwag po kayong mag-alala Manong. Magpapaumaga po kami para hindi kami gabihin. Tara na nga Karding. Aswang ka dyan. Maniwala kami sa'yo. Habang naglalakad palayo, panayang lingon ni Karding sa lalaki. Isang tanong ang nananatili sa isipan ng binata. Totoo nga ba ang mga aswang? Pagkarating sa gubat, inuna ng dalawa ang pagtatayo ng maliit na kubong tutulugan. Matapos ay nagsimula na sila sa pagkolekta ng mga kahoy na gagamitin sa paghuli. Habang nagpuputol sa gubat, napansin ni Karding ang mga balahibo ng uwak na nahuhulog mula sa isang patay na puno ng bayuko. Tumingala ang binata at nakita ang napakadaming uwak na nakadapo. Bago kay Karding ang tanawing yon, dahil ni minsan ay hindi pa ito nakakita ng ganong kadaming uwak. Pagbalik nito sa pinagtitipunan ng kahoy, kagad nitong sinabi kay Ben ang mga nakita.
Ben, ang daming uwak doon sa may patay na bayo ko. Normal lang ba yun? Tanong ni Carding. Uwak? Paano nagkaroon ng uwak dito? Sigurado ka bang uwak yung nakita mo? Tugon ni Ben. Oo Ben, sigurado ko. Kung gusto mo, ikaw mismo yung tumingin eh. Muling wika ng binata. Dali-dali namang tumayo si Ben at pinuntahan ang sinasabi ng kaibigan. Napatingala si Ben sa patay na puno at nakita na halos tumilim ang kalangitan sa sobrang dami ng uwak. Bakit kaya biglang dumami ang mga yan? Hayaan mo na nga. Tara na, magakot na tayo ng kahoy na makarami. Wika ni Ben. Kagad bumalik sa pagtatrabaho ang dalawa. Pagsapit ng tanghali, nagpahinga saglit ang magkaibigan upang kumain ng tanghalian. Ilang sandali pa ay dumaan ang pangkat na nakita nila sa kapihan. Inanyayahan nila ang mga itong kumain. Ngunit hindi sila pinansin. Ben, napapaisip ako doon sa sinabi ng lalaking yung kanina eh. Ikaw ba? Nakakita ka na ba ng aswang? Tanong ni Carding. Biglang tumawa ng malakas si Ben at nagsalita. Ano ba namang klaseng tanong yan pare? Ni minsan, ni anino ng sinasabi nilang aswang. Hindi pa ako nakakakita. Kaya hindi ako naniniwala eh. Wika ni Ben. Napakamot na lang ng ulo si Carding at tinuloy ang pagkain. Matapos ay bumalik na ang dalawa sa pagtatrabaho. Hanggang abutan sila ng hapon. Inaya ni Ben ang kaibigang mangaso at manguha ng balaw. Isang uri ng suso na naninirahan sa mga puno ng saging. Habang nag-iikot sa kagubatan, biglang nakarinig ng putok ng baril ang dalawa. Teka, parang malapit lang yung putok na yun ah. Wika ni Carding. Mga ngaso yan. Hula ko yung grupo kanina doon sa kapihan na may gawa niyan. Idadahilan pa nila yung aswang. Ay, kalokohan. Tara na nga, umalis na tayo dito. Baka matamaan pa tayo ng ligaw na bala eh. Tugon ni Ben. Medyo madilim na makabalik sila sa kubo. Kaagad nang niluto ni Ben ang mga nakuhang balaw at ilang peraso ng ligaw na kamote. Samantalang si Carding naman, nagpuputol na ng mga uulinging kahoy. Matapos magluto ni Ben ay kumain na muna ang magkaibigan. Tahimik na nakaupo ang dalawa. Nang biglang makarinig ng huni ng mga uwak. Kasunod nito ay ang pagliparan ng napakadaming ibon. Napatingala ang dalawa. Nakitang halos tabunan na ng napakadaming uwak ang kalangitan. Noon lamang nangyari ang ganun sa gubat. Kaya maging si Ben halos kinalakihan na ang kagubatang yon. Nakaramdam ng takot. Teka, mukhang hindi na maganda to pare. Mabuti pa siguro, matulog na lang tayo. Mungkahi ni Ben. Oo nga Ben. Sige na. Patayin mo na nga yung siga baka kumalat pa yan eh. Tugon ni Carding. Nahiga ang dalawa sa lapag ng ginawang kubo. Habang nakapikit, nakikiramdam si Carding sa paligid. Nang bigla silang makarinig na naman ng mga papalapit na yabag. Marahang bumangon ang dalawang binata. Hinawakan ni Ben ang dalang itak.
tumayo malapit sa pasukan ng kanilang maliit na kamalig. Pagsilip ng binata, nakita nito ang hubog ng isang lalaking gumagapang. Marahan itong lumalapit sa kanilang kinaroroonan. At nang halos 2 dipa na lamang ang layo ng figura sa kanila, inihagis ni Ben ang sulo papunta dito. Bigla namang nagkumahog na umilag ang lalaki. Sa gawing likuran nila, may kung anong biglang tumakbo. Dali-daling nilapitan ni Ben ang lalaki upang kumprontahin gamit ang itak. Ikaw na naman? Anong magbalak mo sa amin? Patayin kami? At ano yung tumakbo pa palayo? Kasama mo yun, oh. Kung yun ang balak nyo, pues pasensyahan na lang tayo. Dahil hindi ka na makakalis sa harap ko ng buhay. Wika ni Ben. Akmang tatagain na sana nito ang lalaki nang bigla siyang pigilan ni Karding. Sandali lang, Ben. Tignan mo ang taong yan. Puro sugat yung mukha at yung katawan niya, oh. At teka, di ba ikaw yung lalaki doon sa kapiyang kanina? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Karding. Walang ano-ano'y biglang bumagsak ang lalaki. Salamat sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, malamang napatay na ako nung nilalang na yon, eh. Naubos na ang lahat ng mga kasamahan ko. Tanging ako na lang ang nakaligtas. Napakalakas ng halimaw na yon. Kaya mag-iingat kayo. Tugo ng lalaki. Pinagtulungan ni Ben at Karding na buhatin ito papasok sa kubo. Saktong may mga dalang gamot ang dalawa. Kaya nilapatan nila ng paunang lunas ang mga sugat ng lalaki. Teka Manong, ano bang nangyayari? Tsaka anong nilalang po ba yung tinutukoy nyo? Tanong ng binata. Bago ang lahat, gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Tibo. At kagaya ng narinig niyo sa akin kanina sa kapiyan, aswang ang tinutugis ko. Kaso lang naunahan ng takot yung mga kasamahan ko. Kaya ako ang napuruhan. Isa-isang nagsipagtakbuhan ng mga duwag. Pero sa kasamaang palad, naabutan din sila ng aswang. Sinubukan ko pang habulin yung halimaw na yon pero kagaya ng sinabi ko, wala akong panama sa lakas niya. Tugo ni Tibo. Hindi pa rin makapaniwala si Ben sa mga narinig. Alam mo Manong, sa totoo lang, hindi pa din ako naniniwala sa mga sinasabi mo, eh. Halos kinalakihan ko na ang gubat na ito. At sa buong buhay ko, wala pa akong nakainkwentong nilalang kagaya ng sinasabi mo, eh. Wika ng binata. Hinila ni Tibo ang kwelyo ng damit nito at muling nagsalita. Hindi pa ba sapat ang mga sugat ko bilang pruweba? Tignan mo ang katawan ko. Kamunti ka na akong mamatay. Sa palagay mo magsisinungaling. Biglang nahinto sa pagsasalita si Tibo. Dahil narinig na naman nila ang malakas na huni ng mga uwak. Dumungaw si Karding sa labas ng kuweba. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil halos napapaligiran na sila ng napakadaming uwak. Huwag kayong lalabas. Nandito ang nilalang na sinasabi ko. Manatili kayo sa kubong ito dahil hindi siya sasalakay kung wala siyang makikitang tao. Wika ni Tibo. Ipinaliwanag din ito kung anong uri ng nilalang ang nakaharap. Ayon sa Ginoo, ang tawag sa nilalang na nakaengkwentro ay abwak, isang uri ng aswang. Ang katawan nito ay punong-puno ng balahibo. May mga pakpak na kagaya sa ibon.
Ngunit kung titig ng mabuti, ito ay nakakabit sa ulo at hindi sa likuran. Madalas nakatakip sa katawan nito ang pakpak. Walang bunganga ang nilalang. Pinapatay nito ang biktima sa pamamagitan ng pagsakal. Sa oras na matabunan ka ng mga pakpak nito, hindi ka na makakawala. Unti-unting papasok sa katawan mo ang mapipino nitong balahibo. Mula sa loob, sisip-sipin nito ang lamang loob, dugo, hanggang sa tuluyang kang matuyo. Biglang nakanamdam na matinding kilabot ang dalawang binata. Hindi sila makapaniwalang may nabubuhay na ganitong uri ng nilalang sa kanilang kagubatan. Putik. Talaga ba, Manong? Bakit hindi ko yan narinig sa mga nakakatanda namin? Wala namang naikwento ang tatay ko tungkol sa sinasabi mong nilalang. Paano napunta yung aswang na yun dito? Tanong ng binata. Ngunit hindi na ito sinagot ni Tibo. Sa halip ay pinatahimik na lamang si Ben. Mas makakabuti kung mananahimik na muna tayo. Hintayin natin ang pagsikat ng araw. Kailangan natin makababa ng bundok sa lalong madaling panahon. Wika ni Tibo. Naupo ang dalawang binata malapit sa pinto ng kubo. Nanatiling gising ang tatlo hanggang sumapit ang madaling araw. Ilang sandali pa nakita na ni Karding ang pagputok ng liwanag sa silangan. Tumingala ang binata sa mga puno. Nakita na isa-isang nagsisipag-alisa na ang mga uwak. Ben, Mang Tibo, mukhang wala na po yung nilalang. Nagsipag-alisa na po yung mga uwak eh. Wika ng binata. Tinulungan ni Ben na makatayo si Tibo at dahan-dahang lumabas ng kubo. Ay, buti naman umaga na. Tara na, buwaba na tayo ng bundok. Doon tayo dumiretso sa baryo namin. Kailangan magamot yung mga sugat mo, Manong eh. Magaling ang manggagamot ng mga isnag. Wika ni Ben. Inakay ng dalawang binata ang sugatang si Tibo. Tanghali na makarating sa baryo. Dahil nakita ng mga katribo na may akay-akay na sugatang lalaki ang dalawa, dali-dali nila itong sinalubong. Kasama sa mga sumalubong ay ang tatay ni Ben. Natawagin na lang natin sa pangalang Tatang Indong. O kaya pala, Karding. Ben. Teka, ano naman nangyari sa taong yan? Tanong ng matanda. Tatang, mamaya na po namin ipapaliwanag. Sa ngayon, kailangan niyang magamot eh. Sa palagay ko may lason ng sugat ni Mang Tibo. Kagabi pa namin siya ginagamot pero walang epekto ang dala ko mga gamot sa sugat niya. Tugon ni Ben. Pinagmasdan ni Tatang Indong ang mga sugat at napatingin ang matanda sa mga kasama. Alam kong hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Pero kagagawa ng abwak ang mga sugat na ito. Matalino ang lalaking ito. Dahil alam niya kung paanong tatanggalin ang pinong buhok ng halimaw. Oo, tama ka, Ben. May lasong naiwan sa katawan niya. Bilisan niyo. Dali niyo siya sa kubo ni Manang Tansya. Wika ni Tatang Indong. Dali-daling binuhat ng mga kalalakihan si Tibo at dinala sa isang kubo. Pagkarating doon, walang pagdadalawang isip na sinimula na manggagamot ang paglunas sa mga sugat ni Tibo. Samantalang sina Ben at Karding, kinausap si Tatang Indong tungkol sa nangyari. Kinumpirma ng dalawang binata kung totoo ang sinabi ni Tibo. Labis na kinagulat ng dalawa ang nalaman mula sa matanda.
Ang abwak ay isang sinaunang aswang. Minsan ang naikulong ng mga ninuno natin ng mga yon. Ngunit ilan sa kanila ay nakawala at nakapagasik pa ng lagim. Ilan sa kanila napatay ng ating mga ninunuben. Pero may iilang nakaligtas. Ito marahil ang nakaharap ng lalaking yon. Wika ni Tatang Indong. Dito na nagsimulang kabahan si Ben. Unti-unting nabubuo ang paniniwalang totoo ang sinasabi ni Mang Tibo. Kayong dalawa, huwag nyo nang pangarapin pang makita ang nilalang na yon. Kung ako ang tatanungin, ang itsura nito ay nakaukit pa din sa aking isipan. Hanggang ngayon, paulit-ulit na nagpapakita sa aking panaginip. Wika ni Tatang Indo. Habang nag-uusap ang tatlo, bigla silang nakarinig ng sigawan mula sa labas ng kubo. Dali-daling dumungaw si Tatang Indong at nakita ang isa sa kanilang mga katribo. Humahangos ito nang huminto sa kanyang harapan at sinabing, Tatang, yung mga kasama natin, may kalabang hindi kilalang nilalang. Kailangan nila ng tulong sa lalong madaling panahon. Nagkatinginan si Karding at Ben. Dali-daling dumampot ng sibat si Tatang Indong. Inihagis ito sa anak at sinabing, gusto mong makita ang itsura ng abwak ano? O tara, sumunod ka sa akin. Wika ni Tatang Indong. Mabilis na tumakbo ang matanda. Kasunod nito ay ang dalawang binata. Hindi kalayuan sa baryo ay narinig na ng tatlo ang mga sigawan ng taong tila pinahihirapan. Sinundan nila ang pinagmumulan ng boses. Doon nila nakita ang 6 na kalalakihang pilit nilalabanan ng isang itim na nilalang. Halos 8 talampakan ang taas. Nababalot na makapal na balahibo ang katawan. Napakahaba ng buhok na nagmistulang pakpak. Ayan Ben, tignan mong maigi ang nakakakilabot na mukha ng kamatayan. Yan ang abwak. Walang sino man ang maaaring makapatay sa kanya. Dahil una sa lahat, hindi ito nagtataglay ng normal na katawan. Isang espiritong may kakayanang manakit ng mga tao. Wika ni Tatang Indo. Ano po ang kailangan nating gawin, Tatang? Tanong ni Ben. Wala anak. Irespeto ang kanyang teritoryo. Ang abwak ay isang uri ng tagapagbantay. Sa oras na mabulabog ang kanilang kanlungan, hindi sila magdadalawang isip na ipagtanggol ito. Kagaya nating mga tao, kailangan din nating igalang ang kanilang kapayapaan. Dahil sa totoo lang, kung hindi sila binulabog ng mga tao, hindi naman sila manggugulo eh. Pagpapaliwanag na matanda. Pero Tatang, paano naman po yung mga taong yan? Tanong ni Karding. Wala na tayong magagawa pa. Minsan kailangan nating magsakripisyo para sa ikatatahimik ng lahat. Halina kayo. Iwanan na ninyo ang mga nilalang na yan. Huwag na kayong bumalik sa bahagi ng kagubatan kung saan maraming uwak. Irespeto nyo ang teritoryo ng abwak. Tugon ng matanda. Kaagad nang umalis ang tatlo sa lugar. Bagaman maraming namatay, walang nagawa ang lahat ng mga katribo ni Ben kundi ang tanggapin ang kanilang kamatayan at isiping para ito sa ikabubuti ng karamihan. Dahil sa pangyayari, ipinagbawal ng mga isneg ang pagpasok sa bahagi ng kabundukang iyon. Samantalang si Karding naman,
Nakontento na lamang sa pagsasaka. Kalaunan ay buwaba na sa kapatagan upang hanapin ang swerte. Sa kasalukuyan, isa ng OFW sa bansang Taiwan si Kading. Bagaman lumayo sa lupang tinubuan, hindi nito makakalimutan ang mga pangyayari. Lalo na sa tuwing makakakita ng balahibo, ng uwak. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Meloy. Walang eksaktong taon. Sultan Kudarat. Masayang naninirahan sa probinsya ng Sultan Kudarat ang mag-asawang Meloy at Sintang. Kapwa masipag at matyaga sa buhay ang mag-asawa. Tanging pagtatanim ng gulay ang kinabubuhay nila Meloy. Gayunpaman, kahit salat sa pera ay hindi nawalan ng pag-asa ang dalawa. Si Meloy ay makisig na lalaki. Kaya naman madalas itong kagiliwan ng mga kababaihan. Ngunit tanging sa asawa lamang ang atensyon nito. Mahal na mahal ni Meloy si Sintang. Kaya naman ang kanilang pagsasama ay napakaganda. Ngunit ang magandang samahan ng mag-asawa ay bigla na lamang nagbago sa pagdating ng isang tao na babago sa kanilang buhay. Mahal, siya si Mang Rodrigo, kaibigan ng Itang. Kung maaari sana'y makikituloy muna siya dito sa bahay natin. Alam mo naman yung nangyari sa pamilya niya, di ba? Wika ni Sintang. Ayos lang sa akin. Pero nakakailang naman kung dito siya sa bahay natin titira. Lalo na't lalaki siya. Pwede ka tumuloy dyan sa ginagawa na bahay. Di pa kasi natapos kaya naman hindi pa kami nakakalipat eh. Pwede ka doon matulog, Mang Rodrigo. Tugon ni Meloy. Kahit saan naman, ayos lang sa akin. Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi naman ako mapili. Mas maganda nga naman talaga na nakahiwalay ako lalo na't mag-asawa kayo. Wika ni Mang Rodrigo. Wala po ako masamang iniisip ha. Ayoko lang po na may masabi yung ibang tao at pag-usapan ng asawa ko. Tugon ni Meloy. Naiintindihan ko naman. Nagpapasalamat ako sa inyong mag-asawa. Dahil kahit wala na ang tatay na Sintang ginagalang niyo pa din ako. Wika ng matanda. Parang tatay na din po kasi kita, Mang Rodrigo. Alam mo naman po na maliit pa lang ako. Kaibigan ka na ni tatay. Panigurado matutuwa yun na makita ka po. Tugon ni Sintang. Matapos ang pag-uusap ng mga ito, tinulungan ng mag-asawa si Mang Rodrigo na makapag-ayos ng matutuluyan. Hindi na nagsayang pa ng oras ang mga ito. Kaagad na inayos ang mga gamit ni Mang Rodrigo. Tinuring na kapamilya na mag-asawa ang matanda. Hindi nila inisip na maaaring magdala ito ng panganib sa binubuong pamilya. Masaya si Sintang dahil kahit papano, tila muling nabuhay ang ama sa katauhan ni Mang Rodrigo. Malapit ang babae sa matanda. Lalo pat naging ama-amahan na ito sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, napupuna ni Meloy na tila may kakaiba kay Mang Rodrigo. Ngunit dahil nirerespeto niya ito, isinintabi ng lalaki ang napupuna sa matanda. Isang araw pagdating galing sa taniman, naabutan ni Meloy na nagluluto ang misis. Samantalang si Mang Rodrigo naman
Nakaupo habang titig na titig kay Sintang. Hindi maiwasang mainis na Meloy dahil tila napakalagkit ng tingin ng matanda sa asawa. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin at tumahimik na lamang. Aba, ang bango naman ang niluluto mo, mahal. Mukhang masarap yan ah. Nagutom tuloy ako bigla. Wika ni Meloy. Napansin ng lalaki na kagad na nag-iiwas ng tingin ng matanda. Ibinalin ito sa ibang bagay. Oh, Meloy, andiyan ka na pala. Maupo ka muna at halatang pagod ka. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape para kahit papano mapawi ang pagod mo? Wika ni Mang Rodrigo. Naku tay, wag na po. Ako na lang ang magtitimpla ng kape ni Meloy. Hindi niyo po alam kung gaano karami ang nilalagay kong asukal at kape. Alam niyo naman po na medyo pihikan itong asawa ko pagdating sa ganyang bagay. Ako lang po yung pinagkakatiwalaan niyang magtimpla at magluto ng makakakainin at iinumin niya. Wika ni Sintang. Ganun ba? Kukuha na lang kita ng mainom mo. Kayong mag-asawa ha? Huwag kayong mahihiya sa akin at mag-isip ng kung ano-ano. Dahil hindi ko naman kayo lalasunin. O kaya naman gagayumahin. Pabirong wika ni Mang Rodrigo. Natawa naman ng bahagya ang mag-asawa. Hindi ka naman po namin pinag-iisipan tayo ng masama, no? Sadyang pihikan lang talaga ako pagdating sa mga kakainin at iinumin ko. Si Sintang lang yung pinagkakatiwalaan ko eh. Pero salamat pa rin po sa alok mo ha. Wika ni Meloy. Kumagalpak ng tawa ang matanda at bahagya pa nitong hinataw sa braso si Meloy. Nagbibiro lang naman ako. Masyado naman kayong seryosong mag-asawa. Bueno, maiwan ko muna kayo. Wika ni Mang Rodrigo. Tumango lang ang mag-asawa sa sinabi ng matanda. Ilang sandali nang mapansin ni Meloy na wala na si Mang Rodrigo. Kagad nitong pinagsabihan ang asawa. Mahal sa susunod, huwag ka magsusuot ng maikling short ah. Lalo na't may lalaki dito sa bahay na hindi naman natin kaano-ano. Hindi naman sa madumi ang isip ko, no? Pero pinoprotektahan lang kita lalo na't babae ka. Tsaka asawa kita eh. Ayokong mabastos ka ng kahit na sino. Paalala ni Meloy. Napakunot ang noo ni Sintang sa sinabi ng asawa. Ano bang sinasabi mo, mahal? Pinag-iisipan mo bang binobosohan ako at pinagdanasahan ni Tatay Rodrigo? Tanong ni Sintang habang nakapamewang. Hindi naman sa ganun, mahal. Alam ko naman na mapagkakatiwalaan si Tatay Rodrigo. Pero ang sinasabi ko lang, magkaroon ka naman ng delikadesa sa katawan mo sa paraan ng pananamit mo. Lalo na't may ibang tao dito sa bahay natin. Kahit na sabihin mong ama-amahan ang tingin mo sa kanya at tinuturing kanyang anak, hindi pa rin kayo magkadugo eh. Ang pangit pa rin tignan. Pagpapaliwanag ni Meloy. Hindi naman nakipagtalo si Sintang sa asawa. Kagad itong nagpalit ng damit para hindi na sila magtalo. Ilang sandali ang lumipas, tila sumama ang pakiramdam ni Sintang. Dali-dali itong nagpunta sa lababo upang magsuka. Nagtaka naman si Meloy sa kinikilos ng asawa. Kaya naman ang araw ding yun, nagpasya si Meloy na ipatingin sa center ang asawa. Laking gulat nila nang sabihin ng doktor na nagdadalang tao si Sintang. Sa wakas, dininig na ng Diyos ang ating panalangin na maging isang magulang.
nagbunga din yung ating paghihintay at pagdarasal. Wika ni Sintang. Labis na ligaya ang naramdaman ng mag-asawa dahil noon pa man ipinagdarasal na nila na sana'y magkaroon na sila ng anak. Naiwan sa paggamutan si Sintang dahil may mga pagsusuri pang kailangang gawin sa kanya upang masigurado na ligtas ang mag-ina. Umuwi muna sa tahanan si Meloy. Kumuha ng makakain at pangpalit ng asawa. Pagkarating sa tahanan, laking gulat ni Meloy dahil naghihintay sa kanila si Mang Rodrigo. Tila wala ito sa sarili. Nasaan ba ang asawa mo, Meloy? Kanina pa ako naghihintay dito sa bahay niyo pero hindi pa kayo nabalik. Tanong ni Mang Rodrigo. Bahagyang kinabahan si Meloy dahil tila galit ang matanda at wala ito sa sariling katinuan. Bakit parang galit ka po, Tatay Rodrigo? Nasa pagamutan po si Sintang. Sumaba po yung pakiramdam niya kanina eh. Bakit niyo po pala tanong? Tugon ni Meloy. Kailangan ko si Sintang. Pupuntahan ko na siya sa ospital para sunduin. Dumito ka na lang muna sa bahay. Ako nang bahala sa asawa mo. Wika ni Mang Rodrigo. Labis na nagtataka si Meloy sa mga sinasabi ng matanda. Hintayin niyo na lang po kaming mag-asawa dito sa bahay. Ako na pong bahala kay Sintang. Uuwi din naman po kami kaagad pagkatapos ng ginagawang pagsusuri sa kanya para masiguradong magiging maayos yung anak namin. Pagpapaliwanag ni Meloy. Ngunit sa puntong ito, mas lalong nagpumilit ang matanda kaya naman nagsimula ng magtalo ang dalawa. Bakit ba kasi napakatigas ng ulo mo? Ako na nga ang bahala sa asawa mo. Dadalhin ko siya dito sa'yo ng ligtas. Pagpupumilit ni Mang Rodrigo. Nang mga oras na yon, naguguluhan na si Meloy kaya naman kagad naisipan nitong lumabas ng tahanan dahil sa kabang nararamdaman sa inaasta na matanda. Ngunit bago pa man makalabas ng pintuan si Meloy, hinampas ito ni Mang Rodrigo ng bote sa ulo kaya naman nawalan ng malay ang lalaki. Nang magising ito, laking gulat niya dahil hindi pamilyar sa kanya ang lugar kung saan siya nakakulong. Nang makita ni Meloy si Mang Rodrigo, kaagad niya itong tinanong. Teka Mang Rodrigo, saan mo ako dinala? Anong gagawin mo sa akin? At bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Meloy. Kailangan ko ang bata sa sinapupunan ng asawa mo. Hindi ako magtatagumpay sa aking plano hanggat nandyan ka. Noon ko pa alam na nagdadalang tao si Sintang. Kaya naman nagpaawa ako sa inyong mag-asawa para makapasok sa inyong pamamahay at patayin ka. Kaso lang sadyang malakas ang pakiramdam mo. Kaya naman hindi kita mapatay-patay. Tugon ni Mang Rodrigo. Bakit mo nga po ito ginagawa? Itinuring ka naming ama. Pero bakit mo ito ginagawa sa amin? Muling tanong ni Meloy. Simple lang, Meloy. Isa kong aswang at kailangan ko ng buhay ng sanggol para hindi ako mamatay. Ito na ang kabayaran ng pagtataksil sa akin ng ama ni Sintang. Tugon ni Mang Rodrigo. Hindi makapaniwala si Meloy sa mga nalaman. Pakiramdam nito, pinaikot lang sila ni Mang Rodrigo. Nagpapasok pala kami ng halimaw sa bahay namin. Huwag mo idamay ang mag-ina ko sa kasamaan mo.
ang kasalanan ng ama na Sintang. Bayad na buhat nang mamatay siya. Pagmamakaawa ni Meloy. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Mang Rodrigo. Diretso na itong lumabas sa lugar na yon at nagpunta sa ospital. Hindi alam ni Meloy kung ano ang ginawa ni Rodrigo sa kanyang mag-ina. Kaya naman sa sobrang pag-aalala ay pinilit nitong makatakas. Sobrang desperado na ni Meloy na makaalis sa lugar na yon upang mailigtas ang mag-ina. Ngunit hindi nito magawang maalis ang tali mula sa mga bisig. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Mang Rodrigo na puno ng dugo ang buong katawan. Ah, 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 ah. Wala na ang mag-ina mo. Kaya naman ikaw na ang isusunod ko. Wika ni Mang Rodrigo. Pilit na kumakawala si Meloy ngunit nilapitan na ito ni Mang Rodrigo. Sinakal ito ng matanda hanggang sa nawalan siya ng malay. Sinaksak ng aswang ang dibdib ni Meloy. Pagkatapos ay tinapon nito ang katawan ng lalaki sa ilog. Makalipas ang ilang araw, himalang nagising si Meloy at laking gulat nito. Dahil nasa isang kubo siya at napapalibutan ng mga halamang gamot. Laking pagtataka ni Meloy. Kaya naman tumayo ito at lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki. Huwag ka munang kumilos, iho. Masyado pang sariwa ang sugat na iyong natamo. Wika ng matandang lalaki. Teka, nasan ako? Sino ka? Paano ko nakarating dito? Tanong ni Meloy. Ako nga pala si Benigno. Mapalad ka dahil ako ang nakapulot sa iyo sa tabing ilog. Nakita kita na walang kamalay-malay. Kaya naman inuwi kita dito sa kubo ko para gamutin. Napakaswerte mo dahil buhay ka pa sa kabila ng pagkasaksak mo sa dibdib. Ano bang nangyari sa iyo, iho? Tugon ni Benigno. Binihag po ko ng aswang. Inakala naming kaibigan namin siya. Teka, ang asawa ko. Sabi niya pinatay niya ito. Buntis po yung asawa ko. Kailangan kong malaman kung buhay pa ba sila o wala na. Wika ni Meloy. Kung sinabi ng isang aswang na pinatay na niya, huwag ka nang umasa na nagbibiro siya. Magpalakas ka, iyo, nang makabalik ka sa iyong pamilya kung may babalikan ka pa. Tugon ni Mang Benigno. Malaman ko lang na pinatay niya ang mag-ina ko. Sisiguraduhin ko saan man siya magtago. Tutugisin ko siya. Wika ni Meloy. Sinunod nito ang payo ng manggagamot. Nagpagaling at nagpalakas si Meloy. At nang dumating ang araw na kaya na nito ang sarili, kaagad siyang umuwi ng tahanan. Ngunit nabalitaan ni Meloy na matagal na itong binenta ni Mang Rodrigo. Buhat nang mamatay si Sintang. Labis na galit at bigati ang naramdaman ni Meloy dahil pinaslang ng aswang ang mag-ina. Matapos itong malaman ay bumalik si Meloy sa tahanan ng albularyong nagligtas sa kanya. Isa kong albularyo, Meloy. Nais mo bang parusahan ang aswang na yon sa kanyang ginawa sa pamilya mo? Tanong ni Mang Benigno. Turuan mo po ako, Mang Benigno, kung paano ko mapapatay yung aswang na yon. At kahit sino pa ang humarang nakauuri niya, hindi ko sila uurungan. Tugon ni Meloy.
Tutulungan kita. Tinutugis ko din ang mga aswang na kagaya ng Rodrigo na tinutukoy mo. Kailangan mo lang maglaan ng oras upang matutunan ang lahat ng kaalaman na meron ako. Wika ni Mang Benigno. Hinanda ni Meloy ang sarili sa mga ituturo sa kanya na matanda. Mahigpit sa pagtuturo si Mang Benigno. Nais nito na talagang desidido si Meloy na matuto. Matagal na panahon ang inilaan ni Meloy sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Kahit hirap na hirap ito sa mga binibigay na gawain ng Mang Benigno, ni minsan ay hindi ito nagreklamo. Nais niyang matuto ng lahat ng paraan kahit papagod na. Hanggang sa makalipas ang mahabang panahon na pagsasanay at paghahanda sa wakas. Handa na si Meloy. Hindi ko po akalain na darating po ako sa punto ng buhay ko na aralin ko mga bagay na akala ko noon kalokohan lang. Wika ni Meloy. Mahaba pa ang araw, Meloy. Hindi natin hawak ang mga mangyayari sa atin sa araw-araw. At ano bang malay natin kung ano ba ang plano ng Diyos kinabukasan? Maraming bagay na hindi natin inaasahan. Ngunit bigla na lang dumarating at tandaan mo, sa bawat gagawin, isip ang laging pairalin. Tugon ni Mang Benigno. Salamat po sa iyo, Mang Benigno. Iniligtas mo po ako mula sa kamatayan. Kung hindi mo ako nakuha, malamang patay na ako ngayon eh. Kaya maraming salamat po talaga. Wika ni Meloy. Matapos ang pag-uusap na yon ng dalawa, pinag-usay ni Meloy ang kakayahan na meron ang medalyong Roma na bigay sa kanya ni Mang Benigno. Napakalakas ng taglay na kakayahan ng Romang pinagkaloob sa kanya na matanda. Hanggang sa isang gabi, habang nagmamasid sa paligid ay naramdaman ni Meloy na may panganib na paparating. Kagad itong tumayo at sinundan kung saan nagmumula ang ingay. Hanggang sa nakita ng binata ang tatlong aswang. Nakadungaw sa isang bahay at alam ni Meloy na buntis ang tinitignan ng mga ito. Kaya naman kagad nag-usal ng dasal ang binata. Naalarma ang mga aswang at kagad bumaba mula sa bubunga ng isa. Anong ginagawa mo dito? Sino ka? At bakit nangingialam ka sa aming ginagawa? Wika ng isa sa mga aswang. Tumawa naman si Meloy dahil naalala nito na dayuhan lamang siya sa baryong yon. Hindi ko na kailangan magpakilala pa. Lubayan niyo ang buntis sa bahay na yan. Kung ayaw niyong pirapersohin ko ang katawan niyo. Banta ni Meloy. Bumaba naman ang isa pang aswang at nakisali na ito sa dalawa. Pakilamero, sinong nagsabi sa'yo na pahihintulutan namin ng isang dayuhan? Wika ng isa pang aswang. Napakayabang mo naman, bata. Hindi ko gusto ang tabas ng iyong bibig. Matuto kang gumalang sa nakakatanda sa'yo. Wika ng ikatlong aswang. Ngumisi naman si Meloy. Masama itong tumitig sa mga aswang at inundayan ito ng suntok ang unang aswang. Hindi ito nakailag. Kaya naman tinamaan ito sa mukha. Dahil sa lakas ng suntok ay nawalan kagad ito ng malay. Mabilis na lumaban ang dalawa pang aswang. Pinagtulungan ng mga ito ang binata. Ngunit mabilis ang kilos ni Meloy. Naiiwasan ito ang bawat atake ng dalawang aswang. Ano?
Yan lang ba ang kaya nyo? Nagusal ito ng orasyon at napaluhod sa lupa ang dalawang aswang. Isang malakas na sipa ang pinakawala ni Meloy. Ngunit bigla na lang may sumuntok mula sa likuran ng binata. Kaya naman tumilapon ito sa malaking puno. Kagad ng labo ang paningin ni Meloy. Unti-unti itong nawala ng malay. Huling narinig ng binata ay ang boses ni Mang Benigno habang kinakalaban ang mga aswang. Nang magmulat ng mata si Meloy, nakita nito ang kaibigang albularyo. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit hindi ka marunong makiramdam? Paano kung hindi ako dumating? Malamang napatay ka na ng mga aswang na nakalaban mo. Wika ni Mang Benigno. Malakas yung aswang na nangelam na yun. Hindi ko namalayan yung pagdating niya. Abala ako sa 3 aswang na una kong nakasagupa . Tugon ni Meloy. Akala ko ba handa ka na? Mukhang hindi mo pa nalalaman ang kahalagahan ng pagiging alerto sa paligid. Wika ng albularyo. Nagkataon lang naman po yun . Pasalamat yung isang yun dahil nawalan ako ng malay. Pero parang pamilyar sa akin yung tindig niya . Hindi lang malinaw yung muka. Tugon ni Meloy. Sa susunod, maging mapagmasid ka. Huwag kang magtutuon lang sa kalaban. Lalo na tuso ang mga aswang . Hindi sila kagaya nating mga normal na tao. Ang mga nilalang na yan, patalikod at pailalim kung kumilos. Yan ang palagi mong tatandaan . Wika ni Mang Benigno. May iba po ako. Napatay niyo po ba yung mga aswang na yon? Tanong ni Meloy. Hindi. Nakatakas sila. Hinayaan ko na lang dahil napatay mo yung isa nilang kasama. Pero maghanda ka. Dahil panigurado pag-iinitan ka ng mga aswang na yon. Lalo na sa nangyari kagabi at nakita nila ang kakayahang taglay mo. Tugon ni Mang Benigno. Isang suntok lang ginawa ko na matay kaagad yun. Napakahina naman ng aswang na yun. Ang yayabang pa naman nila tapos sa isang atake patay kaagad. Nagkataon lamang yun. Pero talaga namang malakas ang medalyong Roma. At isa pa. Matagal ko na yung gamit buhat nang nagsisimula pa lang ako bilang albularyo. Maraming laban na akong naipanalo kasama ang medalyo na yan . Kaya naman pagkaingatan mo at huwag mong hahayaan na mawala sa piling mo. Tugon ng albularyo. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, tinuruan pa ni Mang Benigno si Meloy tungkol sa iba't ibang kakayahan na meron ang medalyong hawak. Labis namang namangha si Meloy sa lakas na taglay na medalyong Roma. Pinagtuunan ni Meloy ang pagpapalakas at pag-alam sa kakayahan na medalyong binigay sa kanya. Hanggang sa isang araw, matapos ang napakahabang araw ng pagsasanay ay naisipan ni Meloy na dalawin ang puntod ng asawa. Laking gulat nito nang makita doon si Mang Rodrigo. Kagad na nagtago si Meloy. Nag-usal ng orasyon upang hindi malaman ni Mang Rodrigo ang presensya. Sinundan niya ito hanggang sa nakarating sa dulo ng baryo kung saan nakita ni Meloy ang isang batang babae na kung susumain, kasing edad na ng anak nila ni Sintang. Nang makahanap ng tiyempo, nagtanong ito sa lalaking paparating. Teka, matanong ko lang,
Kaninong anak yung batang yun? Anak ba ni Rodrigo yung batang babae? Tanong ni Meloy. Hindi niya anak yan. Kinuha lang yan ng aming pinuno. Sino ka ba? Bakit mo kilala yung pangalan ng pinuno namin? Tugon nito. Ngunit hindi na nagsalita pa si Meloy. Kagad binawian ng buhay ang alalay. Matapos malaman ang kasagutan sa tanong, kagad umalis doon si Meloy at pinalam kay Mang Benigno ang nalaman. Malakas ang hinala ko na anak namin ni Sintang ang batang pinalaki ni Rodrigo. Napaksama niya. Balak niyang gamitin sa kasamaan yung batang walang kamuwang-muwang sa mundo. Wika ni Meloy. Kung ganun ano nang plano mo, Meloy? Kung anak mo nga ang batang sinasabi mo, nakasalalay sa'yo ang kaligtasan niya. Tanong ni Mang Benigno. Hindi na dapat patagalin pa. Samahan niyo po akong talunin yung mga aswang na yun. Nakita ko din po yung ibang aswang na nambibiktima sa mga kabaryo natin. Kasapi din nila. Kailangang maubos na natin yung mga salot para maging payapa na yung buong baryo natin. Bungkahi ni Meloy. Kung yan ang plano mo, susuportahan kita. Huwag na natin ito patagalin pa. Tugon ni Mang Benigno. Kagad na sumugod ang dalawa sa kuta ng mga kalaban. Palihim ang pagkilos ng mga ito hanggang sa nakita ni Meloy ang bata. Kamukhang kamukha nito ang asawang namayapa. Hindi pa din alam ni Meloy ang nangyari sa asawa. Kaya naman galit na galit ito kay Rodrigo. Ngunit ilang sandali pa ang lumipas. Nalaman ni Rodrigo na napasok ang kanilang kuta dahil nagkalat na ang mga patay na mga kasama. Aba, buhay ka pa pala. Akala ko napatay na kita noong atakehin kita sa bakanteng lupa. Wika ni Mang Rodrigo. Dito naalala ni Meloy ang aswang na sumipa sa kanya. Naging malinaw sa pinata ang lahat ng nangyari. Sabi ko na nga ba ikaw ang aswang na yun Kaya pala pamilyar sa akin yung tindig mo. Anong ginawa mo sa asawa ko? At ang batang ito, anak namin siya, di ba? Tugon ni Meloy. Tumatalino ka na, Meloy. Oo, anak niyo nga yan ni Sintang. Gagamitin ko lang naman siya para mapanatili ang aking kabataan. Pero bigla ka naman umepal at ito. Sinisira mo na naman ang mga plano ko. Wika ni Mang Rodrigo. Walang hiya ka. Papatayin kitang demonyo ka. Wala akong puso. Wika ni Meloy. Susugurin sana nito si Rodrigo ngunit kagad itong inawat ni Mang Benigno. Huwag kang magpadalos-dalos, Meloy. Iniisahan ka lang ng aswang na yan Ginagalit ka niya para lapitan siya at gawin ang kanyang balak. Mag-isip kang maigi. Wika ni Mang Benigno. Huminga ng malalim si Meloy at tumingin sa matanda. Umalis ka na dito, Mang Benigno. Isama niyo po yung anak ko. Ako na ang bahalang humarap sa mga aswang na yan. Wika ni Meloy. Paano ka naman Hindi kita pwedeng iwanan dito. Tsaka napakarami pa ng aswang na yan Hindi mo kakayaning mag-isa. Tugon ni Mang Benigno. Mas mahalaga po sa aking maitakas mo ang anak ko. Pangako po, babalik akong ligtas. Magtiwala ka lang sa kakayahan ko. Matagal nating pinagandaan yung araw na to, di ba?
at hindi po kita bibiguin. Muling wika ni Meloy. Sige, aasahan ko ang iyong pagbabalik. Ipanalo mo ang laban na ito para sa anak mo. Tugon ni Benigno. Binuhat nito ang bata at kahit inaatake ng aswang, kinakalaban pa rin yon ni Benigno. Nang makalis at tuluyang naiwan si Meloy, kinalaban nito ang mga natitira pang mga aswang at nakayanan nitong matalo ang daan-daang mga kalaban. Aba, may lakas ka pa kaya para kalabanin ako? Huwag kang nanghihina ka na, Meloy. Pangasan ni Mang Rodrigo. Bakit hindi natin subukan? Tignan natin kung sino ang haharap kay kamatayan. Tugon ni Meloy. Hinawakan nito ang medalyon. Nagusal ng dasal at kagad nilabanan ng aswang. Nagsalpukan ang dalawa. Ni isa ay walang gustong magpatalo. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Meloy at tinamaan nito sa muka ang aswang. Napadura ng dugo si Mang Rodrigo. Bumawi ito ng malakas na sipa. Natahimik ang binata. Napasuka ito ng dugo at halos hindi na makatayo sa kinasasaldakan. O ano? Nasaan na yung yabang mo? Handa ka na bang makasama si Sintang sa kabilang buhay? Pangasar ng aswang. Sa puntong yon, nandilim na ang paningin ni Meloy. Hindi na nito alam kung mabubuhay pa siya ng mga sandaling yon. Ngunit paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan niya ang mga sinabi ni Mang Benigno. Lumapit ang aswang at sinakal nito si Meloy. Doon na inangat ni Meloy ang kamay at kinuha ang punyal na nakasuksok sa kanyang likuran. Itinarak iyon ng binata sa leeg ni Mang Rodrigo. Binaon ito hanggang sa tumumba sa lupa ang aswang. At kahit napahiga na ito, hindi ito tinantana ni Meloy. Mas binaon pa ang punyal hanggang sa tumagos yon sa lalamunan ng aswang. Napatumba si Meloy ngunit pinilit nitong maglakad paalis sa lugar na yon. Nang makarating sa tahanan ni Mang Benigno, doon nawala ng malay si Meloy. Kaagad namang ginamot na matanda ang sugat na natamo ng binata. Nang magmulat ng mata si Meloy, ipinangako nito sa sarili na kailanman hindi niya hahayaan na may matulad pa sa kanya na nawala ng mahal sa buhay nang dahil sa tusong aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lang sa kwentong ito, maging maingat sa pinapatuloy nating tao sa tahanan. Marami mapagpanggap na kaibigan sa harapan, pero may masama palang balak sa iyong likuran. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.